Check po natin yung progress. At the moment, nakapagbuhos na po tayo ng slab mga ka-blessed last week. Yan, so check po natin yung progress. So, nandito po tayo ngayon sa pinakaharapan. Ito po yung site po na meron po tayong 3 villa na ginagawa. Yan na. 1, tapos 2, tapos ito po yung pangatlo. So, itong area po na to, ito open area na to. Yan, dyan po ilalagay yung pool, viewing deck, parking lot. So, ganito po yung facade po natin. Yan, so, very unique. Yung pong design na pinili po ng client po natin dito. Yan o. Tapos ito po yung garahe po natin. Palang araw po sa bawat isa. Welcome back po sa ating channel and welcome back po sa Blessed Builders, mga ka-blessed. Nandito po tayo ngayon sa site po natin sa Buena Vista, Mexico. Ito po yung site po na meron po tayong 3 villa na ginagawa. Yan na. 1, tapos 2, tapos ito po yung pangatlo. So itong area po na to, ito open area na to. Yan, dyan po ilalagay yung pool, viewing deck, parking lot, and so on and so forth. So hindi po talaga na-develop, so hindi pa po ma-appreciate at the moment, pero ngayon po makita na po natin yung view po ng mga villa. Yan o. So nasa plastering stage na po tayo. Yan, plastering stage. Yan, papunta na rin po yan ng roofing stage. Yan. So dito po tayo ngayon sa may pinakaunang villa. Yan. So, punta po tayo sa harapan para makita po natin siya. So, mangyari po niya, naka-elevate po yung area na to. Yung roof na to, naka-elevate po siya. Tapos, yung sa may left side po, naka-drop naman po siya. And tapos, yung gitna po, pinaka-gitna na makikita po natin na to. Yan, ito po yung porch natin. Papansinin po natin, elevated po yung porch natin dito. Ano, halos nasa 120. Kung in-elevate po natin dito para hindi po siya maiwan sa road level. Ayan, since yung lot po na to, farm lot po siya dati. Yan, taniman po ng mais. Kaya medyo mababa po yung level po ng lupa. Kaya po in-elevate po natin yung mga villa po natin ng 120 centimeters from the natural ground. Yan. So pag akyat mga ka-blessed, ito po yung makita natin. Yan. Yung pinaka porch. Yan, niluwangan po pala natin yung porch dito. Request po kasi ng mga client natin from Hawaii. Yan, binabati po natin yung mga client po natin from Hawaii. Yan, request po nila maluwang na porch. Kaya nilakihan po natin yung porch natin. And malalaking window din po. So meron po tayong big window dito sa left side, big window dito sa may sala. Itong area po natin, hindi po siya window, magiging sliding door po niya nito. Sliding door, tapos meron po tayong parang mini terrace dito. Mini terrace na yung access po niya is from the master's bedroom. So ito po yung master's bedroom natin, sliding glass, sliding door, and then meron po tayong terrace dito sa portion nito. Special request po ng mga client natin. So upon entry mga ka-blessed, yan, ito po yung main door po natin. So main door, papansinin po natin wala po tayong partition. So open concept yung pong layout po natin dito. So sala, dining, kung maglalagay po sila ng dining, pero meron po tayong center island dito. So mas prefer po nila magkaroon ng center island sa gitna, and then dun po yung kitchen sa pinakadulo. So very simple lang po yung layout po niya. So nasa gitna po yung sala po natin, left side and right side, dun po yung mga bedrooms. Yan, tapos ito na po yung pinaka backdoor niyan. Backdoor, tapos yung kitchen sink, dito po siya. Tapos meron po tayong powder room po dito para in case may bisita. Yan, meron po tayong banyo po dito. So powder room, tapos itong area na to, ito po yung
bedroom 1. So dalawang bedrooms lang po ito, bedroom 1 tapos yung master's bedroom. So yan po yung space po natin for our bedroom 1. Tapos yung bedroom 1 po may sarili po siyang wardrobe and banyo. Yan. So ito po yung access po niya sa wardrobe area. Request po nila may wardrobe para if umuwi po, tapos may mga bagahe, may mga gamit, yan, pwede po yung space po na to. Tapos yung pong sariling banyo ng bedroom 1, meron din po siya. Yan, tapos in between ng mga villa po, meron po tayo extra space dito. Actually, pwede po siyang gawing parking. Itong area po na to, nasa 3 meters po. Yung space natin dito, in between the villa. Yan, para in the future, if for example, gusto po nila mag-park dito, pwede po siyang gawing parking area. Yan, from bedroom 1, proceed po tayo sa master's bedroom para makita niyo po siya. Yan, so dito lang po yung master's bedroom po natin. Yan, master's bedroom. Yan, dito po yung sliding door niyan sa area na to. Sliding door. Tapos ito naman po wardrobe po natin. Ang area to. Wardrobe. Yan, yan po yung space ng wardrobe, and then yung banyo po natin. So mas maluwang po yung banyo na to compared po sa banyo ng kabilang bedroom. Yan, so proceed tayo sa labas mga ka-blessed. Tapos meron pa rin po pala tayong space dito sa may likuran. Yan, ito po yung back door po natin. Yan, may space pa po tayo dito. So nasa 2 meters yung space po natin dito sa may likuran. So mga ka-blessed, if nandito tayo sa loob ng Villa 1, yan, paglabas natin sa main door, ito po yung porch natin, and then yung overlooking po tayo niyan dito sa pool. Yung pool po nila niyan dito, pahaba siya, pahaba. Tapos meron po tayong viewing deck doon sa may area na yan. Yan, tapos mga ka-blessed, same lang po yung layout. So lahat ng villa po natin dito identical po. Yung mga design natin identical po yung layout po natin. So magkakaparehas po siya. Bali yung mga nagpapagawa po dito, magkakapatid na nasa Hawaii, pati po yung family po nila. Para nasa ganun po, if umuwi po sila dito sa Pilipinas, yan, meron po silang pwedeng matuluyan. Yan, same lang po yung layout. Yan, yung powder room, yung banyo, tapos yung access po sa masters. Tapos yung ceiling height po natin dito, mas mataas po siya sa mga regular ceiling height na ginagawa po natin. Nasa 12 feet yung pong elevation po natin sa ceiling, from floor to ceiling. Yan, tapos ito po yung Villa 3. Yan, Villa 3. Yan, same din po yung layout niya. Tapos dito po meron po tayong extra space, open space, yan, for garden, yan, or kung ano po yung gusto nilang gawin dito. Tapos itong sa likuran na lang po, plan po nila dyan, maglagay po sila ng fish pond, tapos maglagay ng parang kubo, yan, sa area po na yan. Yan, so ka-blessed, yan po muna yung pinakahuling update po natin dito po sa site po natin sa Buena Vista, Mexico. Proceed po tayo sa ibang site. Mga ka-blessed, nandito naman po tayo ngayon sa site po natin sa May Baliti. Papakita ko lamang po sa inyo mga ka-blessed yung progress. Kasi yung last vlog natin dito, ginagawa po yung daan. Pero ngayon, sementado na. And ito po yung Barangay Road. Tapos ito po yung access po natin papunta sa mismong project po natin. Yan, sementado na, tapos may kanal na. Yung problema nga lang mga ka-blessed, meron pang harang dito. So hindi pa talaga pwedeng pumasok yung 4-wheel na sasakyan at saka yung mga truck. So may konting delay po tayo dito mga ka-blessed niyan. Kasi yung delivery po ng mga tiles natin medyo naka-hold po. Kasi hindi pa pwede pumasok yung malaking truck dito. So ang mangyayari po niyan,
proceed po muna tayo sana sa pagmamasilya, yan, sa finishing. Tapos hopefully po by 1 to 2 weeks, yan, pwede na akong dumaan yung mga truck dito para makapag-deliver na po tayo ng tiles. Yan, pero kagandahan po dito mga ka-blessed, yan, may kanal na. Tapos sementado na papunta sa site. Yan, so update po namin kayo. Lakad lang po kami ng konti. Mga ka-blessed, nandito na po tayo ngayon sa site po natin. Dito po sa Baliti. Yan, check po natin yung progress. Ongoing po yung pagmamasilya, mga ka-blessed, in preparation po para po sa ating paint. Yan, tapos ongoing na rin po yung pag-install po natin ng aluminum composite sa may side. Yan, so ganyan po yung itsura niya pag naka-aluminum composite po tayo. Yan, yung side po ng bahay, parang parapet wall po siya yung side niya. So ganito po yung design ng project po natin dito. Yung sa gilid, yan, flat po siya. Yan, ito po tayo dito para makita nyo po. Start na rin po yung yan, masilyahan sa labas. Ano, kumikinis na po yung yung pader. Ayan, tapos check natin sa harapan. Tapos mga ka-blessed, itong daan po na to sisimentohan din. Hopefully in few months time po masimentohan din, pero kagandahan yan, may mga poste na po, may mga linya na ng kuryente dito. Ayan, so nandito po tayo ngayon sa pinakaharapan po ng bahay. So ganito po yung facade po natin. Ayan, so very unique yung pong design na pinili po ng client po natin dito. Ayan, tapos ito po yung garahe po natin. Ayan, 1 car parking. Tapos meron po tayong extra space dito sa harapan para po sa garden. Ayan, tapos nakapag kisame na po tayo dito. Naka-cover na yung kisame dito sa may parking. Ayan, pati po dito sa pinaka main door. Ayan, so yung flow po mga ka-blessed, pagpasok natin dito. Oh Jess, nangulam. Lagat, ay kanya man. Napalyan eh. Oh, sige. Naka-blessed, alas 12 po kasi. Yan, naka-lunch break po yung mga boys. Yan, tapos pagpasok po natin mga ka-blessed, yan, open concept, sala, dining kitchen. Yan, so, yung mga walls po natin, yan, mga kumikinis na po in preparation para sa ating pinturahan. Tapos yung ceiling design po natin mga ka-blessed, very unique din po siya. So nililayout pa lang po namin siya. May mga pabilog po siya or round shapes, round cove design. So once na natapos po natin, papakita po namin sa inyo. Usual design po kasi natin, square lang po siya or rectangle cove ceiling, pero dito medyo pabilog po siya. Ayan, kaya meron po tayong mga frame dito, may mga outlines po tayo dito. So hindi pa po makikita yan since na nag-start pa lang po sila sa pagle-layout, pero once na ongoing na po, ipapakita po natin siya ulit sa inyo. Ayan, so ito po yung pinakasala po niyan, pinakasala. Ayan. Tapos punta po tayo sa dining kitchen. Yan, tapos master's bedroom. Yan, papakita ko lang po yung flow po sa inyo mga ka-blessed para magka-idea po kayo. Master's bedroom, hallway, tapos yung dirty kitchen po natin dito siya. Dirty kitchen, tapos hallway ulit. Tapos ito po yung first bedroom po natin. Bedroom 1. Tapos malaking opening po dito, malaking sliding door opening para po sa ating lanay. Tapos yung second bedroom dito po siya. Second bedroom, and then yung common CR.
Then yung vacant space po natin dito mga ka-blessed, ito po siya. Open space, medyo makalat lang po, pero once na nalinis po ito, maluwang po yung extra space po natin dito. Tapos ito po yung bedroom 2. So ito po yung view po natin mga ka-blessed dito sa may gilid. Yan, wala pa pong bahay. So bakante po yung dito sa area na to. Pero yung sa kabilang side, meron na po siya. Nabakuran na. Yan, meron na pong structure sa kabila. Napabakuran na po yung kapitbahay natin. Yan, so hopefully, yan, makapagtayo rin po sila ng bahay para may kapitbahay na po dito. Tapos mga ka-blessed, yung harapan niyan, hindi pa po muna natin pinapamasilya kasi may mga portion po ng facade po natin na mayroong tiles. Ayan, so yun po muna yung pinaka-update natin yan sa project po natin na ito. Hopefully po, ayan, padaanin na po tayo sa sa may kanto para mapasok na po natin yung mga tiles natin dito. Para ma-start na po natin yung tiling process po natin or yung tiling stage po natin. So mga ka-blessed, proceed po muna tayo sa ibang side. Mga ka-blessed, ngayon naman po nandito po tayo sa side po natin sa Highview Hills. Dito po sa Apalit, yung project po natin na 10-unit apartment. Check po natin yung progress. At the moment, nakapagbuhos na po tayo ng slab mga ka-blessed last week. Yan, so check po natin yung progress. So nandito po tayo ngayon sa pinakaharapan. Bali at the moment, yung makita pa lang po natin is yung 4 na unit. So 1, 2, 3, 4 unit. So yung area po na to, hindi po muna natin ginalaw kasi nagbabaraks po yung mga boys dyan. So since na-slab na po to, lilipat na po yung mga boys, tapos start na po natin yung sa area po na to. So yung pong initial project po natin dito, 10 units siya, pero may mga few changes po sa pinaka-structure po ng gagawin po natin. So eventually, didiscuss po natin yan kapag na-start na po natin yung area na to. Pero for the meantime, mag-focus po muna tayo sa 4 units na nagawa po natin at the moment. So check po natin. Pasok po tayo, tapos sakit po tayo sa taas para makita po ninyo. Yan, so makikita po natin yung spacing. Yung spacing ng unit po natin. Katulad po ng nasabi po natin last time, itong area po na to gagawing pwede siyang gawing apartment, pero mas mainam po if gagawin po siyang commercial or i-commercialize po yung area na to. Kaya nag-lift po tayo ng enough space po dito. Papasin po natin, ito po yung wall po ng building. So yung extra space po natin dito halos nasa 6 meters pa po siya. So 6 meters, so tamang-tama po itong area na to. Pwede siyang i-commercialize kung ano man pong business yung gusto niyo ilagay dito. Kasi napakalapit lang po. So pinaka main road, main gate ng subdivision, dyan lang po siya, walking distance. So ito po yung area po natin para po sa mga units sa ibaba. Yan. Pasok po tayo para makita yung mga ka-blessed. Yan, naka-elevate po tayo. Elevate po tayo from road level, nasa 120 centimeters yung elevation po natin. Yan, so pagpasok po natin dito, yan, ito po yung pinaka-door niyan. Tapos meron po tayong malaking opening po dito. So pina-upgrade po ng client po natin para malakihan po natin yung window. Yan, so meron pa po tayong big window dito para just in case po, for example, kung barber shop, salon yung lalagay po dito. Yan, meron pa rin po tayong malaking opening dito sa area na to. Ano. So ito po yung view po natin pag nandito po tayo sa loob. Yan, open area po yung dito. Yan, so pagpasok po, meron po tayong open space dito sa area po na to. Tapos meron po tayong door dito. Yan, door. Tapos itong area po na to, yan po yung pong dining at saka po yung CR po natin. Dito po siya. Yan,
Buhos na po mga ka-blessed. Yung pong ginagamit po natin dito, steel deck. Yung ginagamit po natin para po sa flooring po natin sa itaas. Tapos ito po yung extra space po natin dito. Extra space, pwede pong gawing extension po ng kitchen. Itong area po na to, property line po natin is hanggang dito. Yan, so lahat po ng unit meron po tayong extra space po dito. Tapos balik po tayo sa harapan. Yan, so yung second unit natin, same din po yung layout. So magkakapareho po yung layout natin dito. Yan, so ito yung pangalawang unit. So ganoon din po siya mga ka-blessed, pareho lang po yung layout. Yan. So sa area po na to, yung common CR, yung pong kitchen and dining. Yan, sa area po na to. Yan, may extra space din po siya dito. Tapos mga ka-blessed, yung sa itaas po, meron po tayong hallway dito. Yung papasok po kasi sa mga units sa second floor, nasa likuran po yung hallway niya. So hindi po siya sa harapan. Nandito po siya sa may likuran. So kaya meron po tayong hallway dito. Yan, din po kasi yun yung stair, paakyat, tapos yan po yung hallway. Tapos yung pong pinaka main entrance po ng mga units sa itaas is nasa likuran po siya. Yan, sa area po na to. Tinry ko pong mag-check kung pwede tayong umakyat. Pero wala pa pong na-fabricate na pwedeng gawing akyatan talaga. So hindi na po muna tayo aakyat. Siguro by next time po, next vlog, nagpa-request na po ako ng hagdan. Kasi umaakyat lang po sila dito sa may bubong. Ayan. So siguro next balik po natin dito mga ka-blessed, akyat po tayo sa itaas. Yung po nakita po natin na hallway niyan, or yung balcony. Yan, balcony dito. Itong beam na to. Yan po yung balcony ng mga units sa itaas. Katulad po na nasabi ko kanina, dito po yung hagdan natin yan sa area na to. Yan, dito po yung hagdan yan. So aakyat tayo. For example, kung yung unit po ninyo is nasa itaas, meron tayong hagdan dito. Yan, hagdan, paakyat. Tapos yung pong dadaanan po natin is yung hallway sa itaas. Tapos dun po yung pinaka main entrance ng mga units sa itaas. So main entrance. Tapos yung pong portion na to, ayan, ito. Yung pahaba na to, itong magiging balcony ng room sa itaas. So possible hindi nyo pa masyadong ma-visualize mga ka-blessed, since hindi pa po nakita yung itaas. Pero sa next vlog po, akit po tayo mga ka-blessed para makita po ninyo yung partition po ng mga unit natin sa itaas. Yan mga ka-blessed, ito po yung elevation po natin. Halos nasa itaas na po ng bewang ko yung elevation po natin from the natural ground. Mga ka-blessed, yan po muna yung pinaka-update po natin dito po sa site po natin sa Kapalit.